everyone. Thank you so much for listening to our Dear Tita Chang story, Talk with Tita Chang. So before anything else, I really want to thank you guys for all the supports that you have given us. Your support means the world to us. A huge thank you also to all our senders who have shared their inspiring stories with all of us. You are truly remarkable. I also want to invite everyone to write in English, Bisaya, or Tagalog, but not French for now, okay? Well, just let's wait for that. But seriously, our stories are not limited to just love stories. We welcome miracle stories, tales of failure and success, life journey, and even your memories. So if you like to share, don't hesitate to send your story to Dear Tita Chang 2025 at gmail.com. So I just want to remind everyone that at the end of the day, we live, we love, and we pray. So feel free to send your letters whether you want to remain anonymous, or you can also share your photos if you want to. But before anything else, I really want to thank SLG's Educational Support Services for making this Talk with Tita Chang possible for all of us. So these are whoever wants to get their Canadian diploma. So all you have to do is call or text 403-549-9831. So currently we only enroll students in Canada. So those who have PR or citizenship. So you're very much welcome. You have to remember that knowledge is a continuous process on the path to your success. So don't hesitate to call 403-542-9831. And also we would like to thank SLG Event Planning and Entertainment. So for those who have incoming event, so just text 403-542-9831 again, and then they'll take care everything for you. Just sit down, relax, and another catch, Tita Chang will be hosting if you have your own event. So thank you so much. But again, another thing, big thing that I really, really want to share the gratitude to is to James Photography and Videography. So if you have all the events as well, if you want photography, videography, do not hesitate to call James. So 226-998-4610. So guys, thank you so much once again. And then now let's move on to our first sender today. I know everybody's waiting for Tagalog version. So this time we have it in front of us. So thank you, and sit down and relax and listen to our letter sender from the Philippines. Her name is Julie. So please watch and enjoy. Thank you so much. So I'm going to start reading her letters. But before that, I really want to thank also Miss Magini Velasco for my attire for today. Thank you so much, gang. And then again, let's continue. Sorry about all the interruption, but then let's start and continue with our letter sender. Dear Tita Chang, ako po si Julie from the Philippines. Aking ibabahagi ang aking buhay. Ako ang bunso sa aming magkakapatid. Ang masasabi ko na ako ang pinakapaborito at may itsura sa aming magkakapatid. At ako lang din ang nakatapos ng college. Ang istorya ng aking buhay na aking ibabahagi ay nung time na nasa college ako. Nung ako ay nasa second year college, nagkagusto sa akin ang isa kong guro. He was my math teacher. Niligawan ako at naging boyfriend ko siya. So that time nahulog ang loob ko dahil siguro siya ang unang lalaki sa buhay ko. Nalaman ng school at siya ay nilipat sa ibang school para doon magturo. Sa Ifugao Province. And to make it short, ikinasal kami year 1993. Alam ko sa una pa man, ayaw ng mga magulang niya sa akin dahil may kaya silang pamilya at kami ay mahirap lamang. Ang mother niya ay isang judge. So dahil mahal ako, naglaban ako. Nag-aral pa rin ako after our marriage and I got pregnant. 2 anak namin, 2 babae. Naging super saya ang buhay namin. We even have a plan to go to the United States para doon na magstay kasi andun lahat ng mga pinsan niya. Napakarami naming pangarap sa buhay. Everyday na uuwi siya ng bahay namin. May roses ako, minsan may cake.
Napaka-sweet ng asawa ko. Wala akong regret na nag-asawa ng maaga dahil napaka-responsible at may mapagmahal akong asawa. Na kahit very busy siya sa work, meron pa rin siyang time para sa amin at masasabi ko na there is no dull moments being with him. After 4 years ng aming pagsasama, ito na ang pinakamasakit na nangyari sa buhay ko. Isang bangungot. Isang trahedya na buong buhay di ko makakalimutan. Isang gabi, sabi niya sa akin, "Mami, pag namatay ako, gusto ko mag-asawa ka ulit ha, at piliin mo ang lalaki na mamahalin din ang mga anak natin." Sagot ko naman, "Ano ba yung pinagsasabi mo? Napakabata pa natin para mamatay tayo." Kinaumagahan, nag-prepare na siya sa pagpasok sa school kasi 30 minutes away from home ang school. Sabi niya sa nanay ko, "Mang, pag namatay ako, huwag mo pabayaan ang mga anak ko at asawa ko." Sabi naman ng mama ko, "Ano ba yan pinagsasabi mo?" Pagbaba niya sa hagdanan, nakita ng nanay ko na wala siyang ulo. Sabi ng mama ko, "Bumalik ka nga dito, huwag ka na lang pumasok kasi nakita ko parang wala kang ulo." Sagot naman ng asawa ko, "Huwag kang maniwala sa mga ganyan." Dahil sa born again Christian kami, di naniniwala ng asawa ko sa mga superstitious belief. So pumasok na rin siya. Nang mga around 6 p.m., nagtaka ako dahil bakit wala pa siya? So naisip ko baka dumaan sa bahay nila. 7 p.m., wala pa rin. That time, wala na kaming cellphone para tawagan ko siya. At 7:30, may kumatok sa pintuan namin at 3 pulis ang nakita ko. At tinanong ako kung ako ba ang asawa ni Rick. Sagot ko, opo. Ang sabi sa amin, sumama kami sa kanya. Wala sa loob ko na sumama sa kanila at ang mamang ko. Dinala kami sa hospital at sa morgue kami dinala. May nakita akong nakacover ng white sheet at wala sa inakala ko at wala sa loob ko kung ano man yun. Pero nung buksan ang cover, nakita ko ang asawa ko. Natulala ako, sabi ko sa sarili ko. Kung bangungot man ito, sana magising na ako. Nakita ko ang nanay ko, yakap-yakap ang asawa ko, pero ako wala akong nararamdaman. Di ko alam kung bakit. Tapos niyakap ako ng nanay ko at sabi, anak ko, di ko alam kung paano ka na napakabata mo pa para danasin ito. Pero para sa akin, parang wala lang. Niyog-yog ako ng mama ko, sinampal pa ako dahil I was in state of shock. Sobrang napakasakit ni Tatya. Parang wala na rin akong buhay. Dumating din yung time na sinisisi ako ng parents niya. At gusto kunin ang bangkay, pero pinaglaban namin. Every day in my life, parang wala na. At dumating na yung oras na ilibing siya, napakaraming tao, lahat nag-iiyakan dahil siguro sa awa sa akin. Dahil panganay ko ay 2.5 years old lang at ang pangalawa ko ay 8 months lang. Nang dalhin na sa grave, napakawala nila ako at tumalon ako sa kabaong nung half deep na siya sa lupa. Nagkabutas-butas ang kabaong kaya inakyat ulit at pinaliktad ng Di na ako natutulog that time. My parents and my siblings are with me. Binabantayan ako pero magpapahinga din sila at matulog dahil sa pagod. Pumasok ako sa loob ng CR namin. Kumuha ako ng lubid at itinali ko sa liig ko. At tinali ko sa bubong ng CR pero pagtalon ko, medyo mahaba ang lubid kaya di ako nasakay. Itinali ko ulit. Pero dumating ang mama ko at niyakap ako ng mahigpit. Ang sabi niya sa akin, isipin ko ang mga anak. Pero I was numb. Wala akong pakiramdam. So ang nangyari, 24/7 ang bantay ko. Lahat ng mga insecticide sa bahay namin pinagtatapon. Months goes by, hindi ako iniwan ng mga kapatid ko. Every day, pinaparamdam sa akin na hindi pa end of the world. Lagi akong pinapangaralan, so I decided to move on para sa mga anak ko. Life is so tough, Tita Chang. Kasi 24 years old pa lang ako noon. Tumayo ako sa sarili ko, nagtrabaho ako para di humingi sa pamilya ng asawa ko ng kahit 5. Binabalik ko lahat ng pera na pinapadala sa akin. Di ako nanghingi ng kahit 5 kahit sa mga kapatid ko. I want to stand on my own. Naranasan kong magbunot ng palay. Naranasan kong magtanim ng palay. Inalipin ako ng mga tao. Pero sabi ko sa sarili ko, kaya ko to.
Minsan ang hindi ko makalimutan na may kapatid ako na ang asawa ay maraming lupain. Naglalaba ako sa kanya ng napakarami. Isang beses na naglaba ako sa kanila, dala ko ang panganay. Sabi ng anak ko, "Mami, utom-utom na ako." Gutom na ang anak ko. Sagot ko naman, "Anak, kantahan mo ko ng Bahay Kubo. Tapos, kakain ka na." So kumanta siya, sabi ko sa kapatid ko, pakainin ang anak ko. Kaya ang ginawa, nagtago ng pagkain at pinakain ng anak ko kasi sabi ng asawa, huwag kami kakain hanggat di tapos sa trabaho. Awang-awa ako, Tita Chang. Awang-awa ang ate ko, pero wala din naman siyang magagawa. Nag-harvest din kami ng mais nila. Ang ginagawa, magpatayo ako ng 4 na poste tapos lalagyan ko ng kumot para may silungan ng 2 kong anak. Habang nag-harvest ako ng mais, pag sweldo ko, bibili ako ng gatas, prutas, at dahil sa hindi sapat sa mga damit, marami din namang nagbibigay ng mga damit sa amin na pinaglumahan. Minsan, nagkasakit ang anak kong panganay, Tita Chang. Umutang ako ng 1,000 pesos sa nanay ng classmate ko nung elementary ako. Dahil sa hindi ko nabayaran sa taktang oras, pinakulong ako ng 1 araw. Nagstay ako ng 1 night sa kulungan. Nakalabas lang naman ako nung binayaran ng isa kong kapatid. Alam ko na pag humingi ako sa kapatid ko, bibigyan ako, pero dahil sa pride at dahil sabi ko sa sarili ko na kaya ko ito, hindi ako nanghihingi ng tulong. Isang araw, pumunta ako para magtanim ng palay. Ang may-ari ng bukid sabi sa akin, "Huwag mong sayangin ang buhay mo dito, Julie. Nakapagtapos ka, napakaganda mong bata. Tiisin mo ang anak mo, iwan mo sila sa mga magulang mo, at magtrabaho ka sa Maynila." Inisip ko yun ng 1 buwan. Kinausap ko ang nanay at tatay ko, sabi ko, alagaan ang mga anak ko at magtrabaho ako sa Maynila. That time, 2 years na ang second daughter ko at 4 years old na ang panganay. Lumuwas ako ng Maynila, nakitira ako sa pinsan ko, nag-apply ako ng trabaho, na tubig lamang ang iniinom ko dahil alam ko na di sapat ang dala kong pera. Nagstay ako sa monumento, tapos naglakad-lakad ako, merong hiring sa SSS sa may monumento. Sabi ko sa sarili ko, bukas mag-a-apply ako. Pagpunta ko kinabukasan, napakaraming applicants. Nasa mga 24 kami. At 2 lang ang kailangan nila. Tapos nagyayabangan about their experience. Tapos ako, wala naman akong experience. Pero alam ko na, may pinag-aralan ko na. Di ko naman nakalimutan. Nag-exam kami, lahat. Pero alam ko sa sarili ko na di ko matanggap. Pero I pray to God. If it's meant to be, it's meant to be. After exam, nag-wait kami ng 1 hour para makita ang results. Uwi na sana ako dahil sabi ko, ay, wala na tong pag-asa. Pero yung nakilala ko na isang applicant, sabi, isa daw ako nakuha. Congratulations, Julie, sabi niya. Di ko maipaliwanag ang naramdaman ko doon sa office, and I really praise God for that kasi nakuha ko yung work sa SSS. For now, Tita Chang, sobrang haba ng aking sulat, ipagpapatuloy ko na lang sa iyo ang pangalawang kwento ko hanggang nakapunta na ako dito sa Calgary. Marami pa akong ikikwento. Sana pagbigyan mo ako na mabasa mo ulit ang aking second episode. Maraming salamat, Julie. Hello, Julie. To be honest, I'm a little bit emotional sa letter ni Julie because I really know her personally. So, when we talk about it, sabi ko sa kanya, Julie, isulat mo na lang, sabi ko sa kanya, at basahin ko para maka-inspire tayo sa mga tao. Kasi nagkikwentuhan kami, nag-iiyakan kami. Every time we talk about her past, nag-iiyakan kami. Kasi napakasaklap na pinagdaanan ni Julie. Pero ito lang masasabi ko sa iyo. Ang buhay, hindi laging masaya. Lagi tayong magkaroon ng maraming experiences na to make us a better person. And I can tell you guys, sa next episode, in Julie's story, she's a better person. Still beautiful, still a happy person, very kind person. So ito lang muna, Jul, ang masasabi ko sa iyo. Thank you. Thank you sa iyong pagtitiwala na
Shinare mo sa amin yung kwento mo and to inspire other people as well. Ipagpapatuloy mo ang buhay mo. Stay workaholic as you are as right now as I've known you. But minsan hinahinay. Let's go out, have fun sometimes, spend time with your friends and family, which we did the last time. Yun lang muna ang advice ko sa'yo kasi lahat ng iyong naipagdaanan ay you make it successful at the end of the day because you made it to yourself. You believe in yourself. You trust yourself. You have big faith in God. And I know that personally again. Thank you so much, Julie. And I'll be waiting for your second letter. Thank you so much and hope to see you soon again. Hope you're gonna visit us again. And I'm wishing for you to have a wonderful life, which you're having right now. And thank you again. And to all our viewers, sana maging inspirasyon itong kwento ni Julie kasi napakaganda talaga niya. Lots of struggles, but I'm telling you guys, after all the struggles, there's always wonderful opportunity waiting for you at the end of the day. Magdasal ka lang, magtiwala ka lang. And please, always trust yourself. You can do it. That's all. Thank you. This is Tita Chang again. Maraming